Good morning po sa bawat isa. Advance Happy New Year po. Dahil ngayon po yung last day nating magkikita-kita ngayong 2024. Sa last Sunday po natin ngayong 2024, palakpakan po natin ang Panginoon. At narito po tayo sa last Sunday of the year. At ganun din po sa mga kapatid po natin na nasa online po natin, nasa Facebook Live po namin, binabati po namin kayo ng isang pinagpalang umaga. Mari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng Happy Lord's Day? Ngitian nyo naman po yan. Yan. Pakita nyo po ang inyong magaganda at nagsisigwa po ang mga ngiti. Parang hindi naniniwala yung iba. pagka lingon sa kaliwa sa kanan eh. Amen, mga kapatid. Kamusta po ang Pasko po ninyo? Kamusta po? Okay naman po ba? Kami Mango Grahams pa po ba sa rep? Wala na. Sikat na sikat po ngayon yun eh. Mango float. Meron pa nga po yung Graham bar. Yung bago po ngayon. Diba? Kung di nyo po may tatanong. The topic that was given to me by, syempre kami po ni Pastor Mark, ang naglagay po ng series po na ito. Nung mga nakaraang linggo po, ano po yung pinag-usapan po natin? We talk about, mga kapatid, yung first coming or yung birth ng ating Panginoong Hesus. Tama po? Yung unang pagparito po ng ating Panginoon. Bakit hindi po natin pag-usapan ngayon yung kanyang ikalawang pagparito? Tama po? Bakit? Nung mga last 4 Sunday po ng December, lagi po nating binabanggit about Christmas, about the birth of Christ. Pero baka nakakalimutan po natin, may ipinangako din ng Panginoon na siya po ay babalik. Amen po ba? Babalik po siya. Pero ang tanong po sa atin, ang title po ng ating pag-uusapan, Are you ready for His return? Ready po ba tayo? Kung ngayon po babalik ang Panginoon, ready po ba tayo? Kasi, ay, huwag po muna, Lord, bakit ngayong araw pa? Ang dami kong nagawang kasalanan ngayong araw. Baka ganun pa rin po yung thinking po natin, mga kapatid, ha? Iyan po ang gusto ko pong ikintal. Medyo malalim po na word, ikintal. Itanim po sa ating mga isipan na babalik po ang Panginoon. Pero ang tanong sa bawat isa, handa ka ba kapag bumalik ang Panginoon? Are you ready for His return? Ito po sa next slide, may makikita po kayong mga images. Mga pictures. Ano po yung mga nakikita nyo po? Warning sign. Ano pa po? Nandyan. Stoplight. Fire alarm. Parang danger sign din. Hazardous material or something. What do they have in common, mga kapatid? It tells us that something is dangerous. Tama? It gives us warning. Kaya po siya tinawag na warning sign. Tama po mga symbols. This picture tells us that something dangerous is going to happen. Kapag pinundot mo yung fire alarm, ano pong ibig sabihin nun? May sunog po, di ba? Ayun po yung number 1 indication na may sunog. At least give us an indication that is dangerous or precaution is needed. Kapag ka-stoplight po, sa mga motorista po, stop po talaga yan, ha? Hindi po yan go pa din. Pag walang nakita sa kaliwa at sa kanan, tayo pong mga Pinoy, go pa din, di ba, sa intersection? O kaya yellow, yung yellow po, di ba, slow down, tama po ba, sa mga nagdadrive po dito? Hindi po yun, papabilisin niyo pa po yung nyo, ha? Yung gas. Tapos, meron pa pong isang sign dito sa Pilipinas about jaywalking. Tama po. Itong next slide. Bawal tumawid. May namatay na dito. Alam nyo po, dito lang ako sa Pilipinas nakakita ng ganitong sign. Why? Kasi, pwede namang sabihin na bawal tumawid. Tama po. Pero gusto pang takutin talaga ang mga Pinoy kasi po ang mga Pinoy, ano po? Pasaway. Diba? Yung iba po nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay. Pero ito, diretsuhan na po eh. Bawal tumawid, minamatay na dito. Kulang na lang po, lagyan pa nila, baka gusto mo sumunod. Diba? Kulang na lang po eh. Hindi po nire-respect yung signage.
Yung sign. Tama po? Ang gusto ko pong sabihin sa bawat isa, na kung paano pong meron po tayong mga signs, warnings, para iiwas po tayo sa mga dangerous na pwede pong mangyari sa buhay po natin. May warning and signs din po ang Bible when it comes sa second coming ng ating Panginoon. Hindi po ba tayo aware sa nangyayari sa mundo? Are we aware of the current events, mga kapatid? Marami pong nagaganap na mga digmaan sa buong mundo. Wars, rumors of wars. Marami pong mga ideology, propagation ng LGBTQIA+ wave, issues such as wars, poverty and injustice, idealism. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? The world is getting wicked every day. Hindi po pabuti ang mundo. Pasama po ng pasama ang mundo. Kung titignan mo na nga lang, di ba, sa workplace, mahirap maging Kristiyano, mga kapatid. Tama po ba? Lalo na pag nasa workplace ka. Nakita mo, ikaw, maaga ka lagi pumasok. Kunyari, 8 a.m. po ang ano nyo, no? Time in. 7:45 pa lang, nag-ano ka na, yung biometrics. Ganun. Makikita mo, may katrabaho ka, nilalagin yung isa mong katrabaho niya late. Kaya next time, ang gagawin mo, ganun na rin gagawin mo. Tama po ba? O baka may ano. Di ba mahirap pong, marami pong struggle. Kahit sa pag-aaral, nakikita mo yung katabi mo, lumilingon na sa, ikaw, hindi mo talaga alam yung sagot, nakalimutan mo yung sa ni-review mo. Ano, lilingon ba ako, Lord? O ano, paalala mo na lang, Lord. Isa lumingon ako dito. Ang dami pong struggles, tama? Kahit sa bahay, pag-uwi mo galing church. Diba? Pag-uwi mo galing church sa bahay. Yung mister mo, yung misis, yung mga anak mo, makukulit. Parang nawawala. Yung sinasabi po nilang nawawala yung pagiging Kristiyano, though hindi po nawawala ang pagiging Kristiyano, ha? Are we aware of the current events? May pakialam po ba tayo? Walking with Christ can often feel like struggle. Tama po? Sino po nag-i-struggle dito sa paglakad niya kay Kristo? Lahat po tayo nag-i-struggle. Wala po dito na, ay, ang sarap maging Kristiyano. Lahat po tayo nag-i-struggle. Pero ano po yung attitude natin sa ating pag-i-struggle? Doon po makikita yung maturity po natin. And marami pong mga tao, narinig yun na po ba yung praise na, kunyari, nagalit ka lang ng konti sa work, Kristiyano ka pa naman. Di ba? Di ba sabi mo, nagsisimba ka, ba't ganyan yung ugali mo? Patay tayo dyan. Di ba may mga ganyan po? And oftentimes, it is a struggle. Most of the times, it is a struggle to walk in our faith. And somehow, we all ask this question. Bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon? Natanong niyo na po ba yung sarili niyo? Lord, bakit hindi ka pa bumabalik? Balikan mo na ako dito. Why the Lord does not yet return? In moments of doubts, mga kapatid, it is natural na mag-wonder ka, mag-isip ka kung bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon. Tama po? Natural yun. Pag nadadown ka, especially kapag hindi mo makontrol yung sitwasyon, o kaya especially pagka pinapersecute, inuusik ka dahil sa iyong faith, natural po na magtanong sa Panginoon, Lord, bakit ang tagal? Bakit hindi ka pa bumabalik? Sabi mo, babalikan mo ako. And somehow, may mga tao na talagang i-ridicule, imamock tayo because of our faith. Sabi nila, sabi mo, babalikan ka ng Diyos mo. Bakit hindi pa bumabalik yan? Di ba ikaw yung nag-i-amen, amen? Di ba? Minsan niloloko po tayo because of our faith. And this question, mga kapatid, hindi lang po tayo yung nagtanong. It is a recurring question. Paulit-ulit po na tanong. Mula pa po sa early age ng Christianity. And from this question, mga kapatid, others mock us that His absence means He will not come back. Na dahil wala ang ating Panginoong Hesus, ay hindi niya tayo babalikan.
Pero hindi po, mga kapatid. Ito pong binasa po ni Brother Mill na verse po sa atin. The goal of 2 Peter chapter 3. Peter writes to encourage believers whose faith is wavering, reminding them of Christ's promised return and the importance of being prepared. He emphasizes that their focus should not be solely on worldly distractions. Dalawang bagay po yung gusto ko pong maituro sa umagang ito. Number 1 po, mga kapatid, it is to remind us of Christ's promised return. Nangako po ang Panginoon, babalikan niya tayo. At pag ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang nangako, ano pong mangyayari? Mangyayari po at matutupad po yun. Pangalawa po, na bagay na gusto ko pong ituro po sa bawat isa, yung kahalagahan po ng pagiging handa. Importance of being prepared. Because anytime, Jesus can come back. Any minute. Ang tanong po sa atin, are we ready? So, the better question, mga kapatid, is, are you ready for His second coming? Ready ka na ba? Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba? Parang medyo kinakabahan yung iba. Hindi pa po, Hindi ko rin po alam, Wala pong nakakaalam. But, the thing is, we need to be ready. Sabihin nyo nga po, ready. Ready. Parang hindi naman. 1, 2, 3, go. Ready. Yan. Mas ready na po. 2 Peter chapter 3, verse 8. Basahin po natin muli. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. We need to trust in God's timing, mga kapatid. God's timing. Hindi timing mo. Minsan po, laging timing natin ang nasusunod. Hindi lang po dito sa verse na to, kundi applicable din po sa life po natin. Sometimes, naiinip po tayo sa plano ng Diyos sa buhay po natin. Tama po o tamang-tama. Naiinip po tayo But we need to trust in God's timing. Sabi po dito sa next slide, do not lose sight of God's timelessness. Alam niyo po, lagi po namin sinasabi that God is beyond time. Hindi po siya sakop ng time. Ayun po yung dapat po nating maintindihan. Maaring sobrang lalim po, but still, we can grasp a little nung theology or nung doctrine po na yun, nung teaching po na yun. God is timeless, mga kapatid. He is not bound by time. Kung tayo po may progression, may succession, tayo po ay tumatanda, tama po? Kaya po tayo may mga birthday, kaya po yung mga mag-asawa may anniversary. Kasi po tayo ay tumatanda. We are bound by time. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? But God is not bound by time. Labas po siya sa panahon, sa oras, mga kapatid. While our understanding of time is limited, God's perspective is infinitely broader. Kaya po minsan sasabihin natin, Lord, bakit ang tagal naman? Yung plano ko, yung plano mo. Hinihintay ko yung plano mo, Lord. Pero sa Kanya, walang nakalipas na araw. Nag-gets niyo po yung gusto kong sabihin, mga kapatid? He knows everything. From the moment you were born, mga kapatid. In our sight, we think that He is delayed in fulfilling His promises. Hindi po nadidelay ang Panginoon. Bakit? Hindi nga po siya sakop ng time Paano po madidelay kung hindi po sakop ng time? Tama po ba? But in His sight, He is patient and loving. He is not forgetful or slow to act. Hindi po rin natin pwedeng sabihin na itong chapter 3, verse 8. Pabalik nga po sa verse. Etong word na to, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Hindi po ito literal na, kumbaga po, pagka in-interpret po natin, na kung ngayon po, 2,000 years ago, nabuhay ang ating Panginoong Hesus, ay parang 2 days pa lang sa ating Diyos.
Kasi nga po, hindi po siya sakop ng time. It is just a expression ni Peter para sabihin na sa ating Panginoong Diyos, ang time ay relevant lang po mga kapatid. Hindi po siya absolute. And I quote from Enduring Word. Listen to this mga kapatid. Peter did not give some prophetic formula saying that a prophetic day somehow equals 8,000 years. He instead communicated a general principle regarding how we see time and how God sees time. When people use this verse as a rigid prophetic key, it opens the door for great error. Hindi po ito formula mga kapatid para sabihin na in the next 3,000 years babalik ang Panginoon. Wala pong ganun. Kung titignan po natin yung next slide po natin, makikita po natin itong small illustration po ni Wayne Grudem. Tignan niyo po And this is the time, mga kapatid. Ayun po yung line, yung horizontal line. If that is the timeline, pag sinasabi po natin God is beyond time, ibig sabihin, wala po siya sa timeline. So, yung past, yung present, yung future, sa Kanya, lahat ay now. Hindi po siya sakop ng time. Kasi kung sakop po siya ng time, He is also a created being. Medyo malalim po, no? Pero kung maintindihan po natin, mas lalawak at lalalim po yung pagkaunawa po natin sa ating Panginoon. Because if He is not bound by time, alam niya yung future mo. Amen po? Siya yung mas nakakaalam ng mangyayari sa buhay po natin. At mas masarap po pakinggan yun. Kaysa sa Diyos na bound by time, na may succession, na may progression. God has no beginning, end, or succession of moments in His own being. And He sees all time equally, vividly. Yet God sees events in time and He acts in time. Kaya nga po, pumasok ang ating Panginoon, pakita po ulit nung image. Pumasok ang ating Panginoong Hesus in time. Pumasok po siya sa time, sa timeline po natin. Because we are bound by time, mga kapatid. The infinity of God in reference to duration is called eternity. Kaya po siya tinawag na eternity. To which these three things are ascribed. That is without beginning, without end, without succession. Many will mock us while waiting the Lord's return. Asahan nyo na po na habang tayo naghihintay, marami pong nasa paligid po natin na asarin tayo, kukutsain tayo, persecute tayo. Lalo na po sa mga, sino po dito yung mga matatagal na po sa pananampalataya? Mga 20 years, 30 years. Ang dami na pong pinagdaanan yan. Tama po ba? Sa mga matagal na po sa pananampalataya. Ang dami, katakot-takot, sangkaterba na pong mga pangungutya, mga persecution, pang-uusig ang kanila pong naranasan. Ganon din po sa mga, yung mga bago pa lamang po na tumanggap. Alam niyo po, lalo na kapag bagong tanggap ka, mainit ka tama po? Init ka sa, parang gusto mo lagi nasa church Pero ang dami rin gagawin ng kaaway para mapalayo ka sa Panginoon. Ang dami pong persecution struggles. And sometimes, yung gagamitin pa sa'yo, yung pinakamalalapit na tao sa buhay mo. Para mapalayo ka sa faith. Amen? Kaya kailangan makita po natin yon. Sabi po dyan sa slide, He's been gone a long time. Verse 4 po yan kung titignan po natin yon. He's not ever coming back. During ng time ni Peter, yung mga churches po, nakakaranas din po ng nararanasan natin. Marami po nagsabi during their time na hindi naman na siya babalik. Pinangakuan kayo na babalik, hindi nga babalik. Ilang taon na, hindi pa bumabalik. As Christians are persecuted and continue to look for the Lord to deliver them, it does appear as though His coming is delayed. In our perspective, mga kapatid, ang Diyos delayed. Pero in God's perspective, hindi. Why? He is not bound by time.
Mga kapatid, pakisabi sa katabi mo, do not lose heart. Sige po, sabihin niyo po. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa lahat ng mga pinagpipray po natin, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Why? God is working on a different timetable. He's not working on human time frame, timeline, or timetable, mga kapatid. He's working on His own timetable. And that is the assurance to us, mga kapatid, na, wow, Lord, alam mo yung hinaharap ko. Alam mo yung patutunguhan ko. Ikaw yung may hawak ng buhay ko, ng timeline ko. I know it is in good hands. Amen? It is in good hands, mga kapatid. Kaya po, pagka next year, isama po natin sa ating mga list ang ating Panginoon. Huwag po natin siyang kalimutan. Sabi po dito sa next slide, kung makikita nyo po yung image na nandyan. Kapag ka po tayo ay maraming pera, kunyari po, kapag ka kinsenas o katapusan, yan po yung, o kaya 5 or 20, yan po yung mga common na date ng sahod po, tama? Mag-grocery po tayo, tama? Yung iba dyan, nag-grocery po Pagka nag-grocery po, wala nang tingin-tingin sa presyo. Sige, lagay na yan. Ay, ito gusto ko, cravings ko. Ngayon lang naman Lagay ko na. Hindi mo natitignan. Tama? Kahit yung 50 cents lang naman yung nilamang sa isa. Ay, mo na. Ngayon lang naman. Di ba? Kasi, relevant to your money, para sa'yo, wala lang yun. Di ba? Konti lang naman yung difference Tama po? O kaya, pagka ikaw ay bilyonaryo, sabihin natin, kasing yaman mo si Manny Pacquiao sa Pilipinas, pag bibili ka ng property, bilhin na yan. Hindi mo natitignan tama? Sige, pirmahan lang agad ng kontrata. Sabihin mo sa lawyer mo, sige, pirmahan na natin kagad dyan. Hindi mo natitignan relative to your money. Tama po? Kasi nga marami kang pera. Hindi mo natitignan. What I'm trying to say, mga kapatid, this idea na gusto ko pong sabihin sa inyo, it is also the idea of this verse 8. Na ating Panginoon, He has an insurmountable amount of time because He is beyond it. So, regardless kung one day, 1,000 years, 10,000 years, sa Lord, present yun. Now, yun. So, ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? Time is not the issue. Sa paghihintay po natin, time is not the issue. Hello po. Baka marami na nagsabi, time is the issue. But time is not the issue, mga kapatid. Sabi po ni Charles Spurgeon, all things are equally near and present to his view. The distance of 8,000 years before the occurrence of an event is no more to him than would be the interval of a day. There's no difference at all, mga kapatid. With God, indeed, there is neither past, present, nor future. He takes for His name the I am. He is the I am. I am in the present, I am in the past, and I am in the future. Just as we say of God that He is everywhere, so we may say of Him that He is always, He is everywhere in space, He is everywhere in time. He is the I am. Sino pong familiar dito sa story ng burning bush? Sa mga Sunday school teacher natin. Diba? Moses and the burning bush. Familiar po tayo sa story? Ano pong, in Exodus chapter 3 verse 13, buksan po natin yung mga Bible natin sa Exodus. Yan, check ko po kung ano. Meron po tayong mga Bible. Kahit digital po yan. Buksan po natin. Exodus chapter 3, verse 13. Tignan po natin. Sabi po dito, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sinugo ng Diyos, ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino nagsugo sa akin? Sabi ni Moses kay Lord, pupunta po ako dun sa Egypt, babalik po ako, Lord. Pero anong sasabihin ko pong pangalan nyo? Sumagot po si Lord,
Verse 14, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Imagine niyo po. Tayo, in our, in our context, papakita ko po kung ano po yung context during that time. But in our context, pag tinanong ako ng isang tao, kaya tinanong po ni Brother Mill, sinong nagpadala sa'yo dito? Si ako nga. Maintindihan po ba natin? Hindi po natin maintindihan because that is not our culture. Pag sinabi, who sent you here? Si I am po. Hindi natin magigets. Why? We don't share the same culture. Kaya nga po, babalik po tayo sa kultura nila. Kung paano po nila tinitignan yung mga ganong verse. In English, ang ganda niya po, I am who I am. And that statement, that name, na binitawan ng Diyos kay Moses, speaks of His self-existence. Alam po ng mga Israelita na yung word na I am, or I am who I am, sa Hebrew po, Eye Asher Eye, speaking in tongues po yun, Eye Asher Eye. Ayun po ay pangalan ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun ay, I am the self-sufficient, self-existent, and immediate present God. Ayun po yung ibig sabihin ng I am who I am. Ganun po katindi. Kaya kapag ka narinig po ng mga Israelita yon, pinadala talaga siya ng Diyos, si Moses. Kaya nga po in John 8:58, ano pong sabi ni Jesus? Sa mga nagtatanong kung may sinabi ba si Jesus na siya ay Diyos, wala pong directly sinabi ang Panginoong Jesus in our context na ako ay Diyos. Wala po kayong mababasang ganon sa New Testament. At ayan po yung ilalaban po sa atin ng ibang paniniwala. Hindi naman pala Diyos si Kristo eh. But in John 8:58, buksan niyo po yung inyong mga Bible. Gusto ko pong ituro sa inyo to para next time na may magsasabi po sa inyo na hindi Diyos ang ating Panginoong Yesus, ay may pagtanggol naman po natin yung ating pananampalataya. Referring to I am who I am. Alam niyo po, sabi po dito sa John 8:58 sa Tagalog, ang sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. Before Abraham was, I am. At ano pong gagawin sa kanya ng mga Israelita? Babatuhin po siya ng bato. Because it is blasphemy. Tinuturing niya yung sarili niyang Diyos. Wala pong directly sinabing ako ay Diyos, pero in their context, in their culture, they know that Jesus is saying that He is God. Just like sa Exodus na sinabi ng Diyos kay Moses, I am who I am. Before Abraham was, I am. Hindi naman po ipinanganak si Jesus during Abraham's time. So, one meaning lang po ang ini-imply noon that He is God. Amen po ba? Kaya next time po na alam naman po natin yung ibang pananampalataya hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesus ay Diyos, we have something to say and to depend on that, mga kapatid. Jesus is God. Pwede niyo po bang sabihin, Jesus is God? Jesus is God. Naniniwala na po ba kayo ngayon? Kumbinsido po ba kayo that Jesus is God, mga kapatid? The point to ponder, mga kapatid, time is not the issue in the second coming of Christ. If God is working a plan that will take 10,000 years to unfold, it is no different to Him than if His plan took 10 days to unfold. Ano pong main point po natin dito, mga kapatid? If the Lord does not come back for the next 50,000 years, kung gagawin po natin literal yung verse 8, it's just 60 days. In his perspective, kung gagawin po natin literal, ha? But if the Lord does not come back for another 50,000 years, the main point is that given the amount of time available to God, time is just not a concern. In His perspective, time is not a concern.
But in our perspective, mga kapatid, it should make us prepare. Be ready. Because anytime, God will come back. Kasi nga naman, kung may schedule lang pagdating ng Panginoon, baka 1 hour before ng pagdating ng Panginoon, doon ka palang kumilos eh. Lalo na po tayo mga Pinoy, tama? Kaya nga po na-invento yung Filipino time eh. Alas 7 yung gawain doon. Hindi na ako magsimula alas 7, 7:30 yan, 6:30 na ako kilos. Naku, baka na-late ng mga Pinoy sa langit. Tama po ba? The main point is not the time, but our attitude towards dun sa second coming ni Christ. Ano po bang attitude natin? Sabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Hindi po slow in keeping His promise ang Panginoon because wala nga pong time sa Kanya. Timeless po siya. So walang slow, walang fast. Walang progression. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Sa Tagalog, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Ang sarap po, no, pag nabasa mo tong verse na to. Ang sarap pong panghawakan na babalikan po tayo ng Panginoon. And ang sarap din pong maintindihan, kung dito sa pangakong ito, hindi nga tayo pababayaan, paano pa sa mga ibang pangako niya? Di ba po? A look unto God's heart, mga kapatid. Hindi po sinasabi ng verse na ito na lahat po ay maliligtas. Yung iba po kasi sinasabi, dahil sinabi dito sa verse na nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, lahat po maliligtas. Ang tawag po doon sa teaching po na yon, if I can recall, universalism. The belief that everyone will be saved. But not everyone will be saved. Iba po yung ninanais niya o dahil sa kagustuhan niya doon sa hindi niya pahihintulutan. Magkaiba po yun. Yung not wanting or not willing is not the same as does not allow anyone to perish. We understand, sabi po dito, that God is not willing that any should perish, not in the sense of a divine decree, as if God has declared that no sinners will perish. Rather, Peter's statement reflects God's heart of love for the world and His compassionate sorrow even in the righteous judgment of the wicked. Trust in God's patience and love. Kaya, nakikita po natin in our perspective na dinidelay ng Panginoon because of His patience and His love towards mankind, mga kapatid. Point to ponder. God desires all come to repentance. He desires everyone to come into repentance. But God also recognizes that not everyone will come to repentance. It is undeniable that many will perish. Ano pong sabi sa Matthew 7:13-14? Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan, makitid ang daan papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. This is a timeless truth, mga kapatid. That the world, that humans will always choose pleasure, desires over God. Mga kapatid. But God, in our perspective, He is delaying the resurrection because He is patient and loving. To put it to right perspective, mga kapatid, rather than being a contradiction, 2 Peter chapter 3 verse 9, God's electing and drawing of some to salvation is evidence that He truly does not desire people to perish. Kaya nga po, nung pasimula pa lamang ay may mga pinili na siya. Ganun na lamang po yung pag-ibig niya. Why? Dapat po lahat po tayo diretso na eh. Buti nga po ang ating Panginoon ay pumili pa. Kaysa hindi po siya pumili. He truly does not desire people to perish. Were it not for election and the effectual calling of God, everyone would perish. Ano pong application nito, mga kapatid?
Christ is the Savior and trusting in Him is essential for salvation. It is essential to trust in Him. Hindi mo pwedeng sabihin na kilala ko ang Panginoong Hesus, kilala ko ang Diyos. Marami pong kumikilala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, but they don't have a saving relationship with Jesus. As rebellion against God leads to condemnation, God's heart is to save, urging all to repent and actively engage in spreading the gospel, especially in a world that needs it. While the Lord is patient and does not wish for any to perish, His patience will end and believers must be prepared for His return. God is patient right now, but also God is the judge, mga kapatid. And He is a just God. Matatapos po yung patience ng Panginoon. At ayun po yung second coming ng ating Panginoong Hesus. Kung saan darating po ang ating Panginoong Hesus, hindi bilang Savior, kundi bilang Judge. He will judge the living and the dead. And when that time comes, are you ready? Are you ready for His return? Pakisabi po ulit sa katabi mo, ready ka na ba? O mo lang yumuko, baka makatulog ka. Ready ka na ba? Are you ready for His return? Amen? Parang konti lang sa mga sagot. Parang yung iba hindi pa ready. Lagi nga po sinasabi ng isa po natin sa mga elder, preparation is genius. Tama? Kapag ka sa military, sa army, talagang grabe yung preparation po nila. Mangyari o hindi mangyari yung sakuna, they are prepared. Sa BFP, Bureau of Fire Protection, sa mga kapulisan po natin, grabe sila maganda, mag-prepare. Mangyari o hindi mangyari yung event, at least they are prepared. Mangyari o hindi mangyari sa lifetime natin na bumalik ang ating Panginoon, dapat prepared po tayo, mga kapatid. Because we don't know the time and date ng pagbalik ng ating Panginoon. Are you ready for His return? In verse 10, the last verse for this morning. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Sa Tagalog po, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So what should be our response? We should live with eternal perspective. Yung mga nakaranas na po ditong sumakay ng eroplano, lalo na po pag ito sa Pilipinas, ilang oras po kayo naghihintay bago yung flight nyo po? Dito po sa Pilipinas, Elder Alex, 2 hours. Nandun na po kayo sa airport. So, bago pa po yun, bumabiyahe pa po, di ba? So, matagal po ang pagbiyahe din. Di ba po? Ayaw. Kasi kahit 1 minute, 2 minutes ka lang late sa flight mo, ano pong mangyari? Iwan ka. Kahit saan po, di ba? Umalis na yung UB, papuntang Novaliches, iwan na ako. Hihintay na naman ng 30 minutes dito. Pagka, pumapasok po ako sa MBS nun, mahuli ka lang ng 2 minutes, lalo na pag sa aeroplano, iwan ka, maghihintay ka ng matagal. Na-miss mo yung flight mo? Kaya po, yung mga sumasakay, preparado. 1 week before the flight, nakaayos na yung mga gamit. Tama po ba? Kahit nga kahit nga yung pag mga bata, di ba, pagka field trip po, katabi niya na matulog yung susuotin niya eh. Sino po yung gano'n? Nakalatag na eh, nakaporma ng gano'n eh. Prepared! Tama po? Ayaw maiwan eh. Laging panakot ng mga nanay, pag hindi ka nagising, iwan ka. Di ba? Pag may swimming po, pag hindi ka nagising, iwan ka. Ang ginawa, hindi na po natulog. Kaya pagdating sa swimming, puyat, ayun, tulog.
Kung doon po ayaw, gusto po natin prepared, di ba? Ayaw po natin malilate, madidelay. Dapat ganun din po yung perspective natin when it comes to heaven. Mga kapatid, live with eternal perspective. Alam niyo po, I stumble upon sa Facebook, isa pong magnanakaw. Blinard ko na lang po yung ano niya, yung picture niya. Ito pong magnanakaw na ito, kakaiba. Alam niyo bakit, mga kapatid? May schedule. Sino po nakabalita nito? Ayun po, 3 p.m. O alas 3 na madaling araw yata. Di ko po alam kasi Pembo. Tapos 3:45, Pembo, Valencia. 4:15, JP stoplight. Grabe po, in details yung ano niya. Maging magnanakaw, nagpaplano po mga kapatid. Grabe magplano. Kaya nga po, tingnan niyo po. Grind po siya isang araw. Tingnan niyo po sa picture. 12:20, pagkatapos kumain. Overtime pa nga daw po. Pagka ganito, yung magnanakaw, sabi po dito sa ano natin, sa verse, yung hindi mo malalaman kung kailan darating yung magnanakaw. Pero pag makita mo yung schedule niya, alam mo kung kailan darating, di ba? Kidding aside, mga kapatid, mapapansin po natin, yung magnanakaw, hindi mo alam kung kailan yung darating. Di ba? Ito lang po pinakita ko lang po sa inyo kasi nahuli na siya. Pero yung mga nanakawan niya, hindi niya naman alam kasi simula pa lang yun, minaman-manan niya na yan. Hindi ko nga po alam niyo po, itong 444, sabi ko, bakit may star kaya yung ano na yun? Parang, ito yung pinakamalaki niyang makukuha na. Hindi ko lang po alam, pero may star Baka yung pinaka gusto niyo ma-accomplish. But still, mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, hindi mo alam kung kailan ka mananakawan. Kung alam mo, hindi ka nanakawan nun, di ba? Kasi babantayan mo Tama po? Hindi ko lang po alam kung natatandaan po ng mga kapatid ko. But nung bata po kami, I can remember na nanakawan po kami. Tama ba, Tero? Sa tatanda mo pa? Nanakawan tayo nung bata tayo. Dati po kasi may tindahan kami. Tapos, nanakawan po yung tindahan namin kasi nakabukas yung pintuan ng bahay namin. Pero nandun po kami, natutulog. Grabe yung magnanakaw, ang ganang paa no? Yung yabag ng paa niya. Nanakawan pa rin po kami, dami po namin sa bahay nun, Anyway, mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, hindi mo alam Ama? Hindi mo alam kung kailan ka mananakawan. Kaya, anong gagawin mo? Double lock, pagkagabi, i-double lock yan. Ngayon nga, meron ng mga CCTV Diba? Para ma-monitor. The day of the Lord, it is a significant Bible concept, symbolizes a time for God's judgment and the establishment of His kingdom, occurring unexpectedly like a thief in the night. Hindi mo alam kung kailan darating. At ngayon kasi sa atin, kahit maaga may nagnanakaw Tama po. Grabe, garapalan na po Pero during that time, talagang, madilim po talaga during that time. Wala po silang mga ilaw, mga pose ng ilaw katulad sa atin ngayon. Kaya madali magnakaw during that time kasi madilim. Ngayon, mahirap na po pero grabe din. Kita nyo kanina, di ba? Grabe yung plano ng mga magnanakaw. Di ba? Grind na grind sila. Sabi po dito, next slide, ang tanong po sa atin, what are we doing with our lives? Hello, church, FCC. Kung magbabalik tanaw po tayo, this is the last Sunday of 2024. Huwag po kayong tumingin sa katabi nyo, sa sarili nyo lang po, Kung magbabalik tanaw po tayo, ano pong nangyari sa 2024 po natin? Kaya po ba nating i-assess? Self-assessment? Ang 2024? Ano pong nangyari? Did we grow spiritually? Did our faith deepen? Naging excellent ba tayo sa mga ginagawa natin sa work, sa school, sa family? Did we excel, mga kapatid? Last Sunday of 2024. And I thank God na tayo-tayo pa rin pong magkakasama dito. But
year 2025 mga kapatid, ang panalangin at goal po natin ay magsiksikan po tayo dito sa loob ng church na to. Amen? Mas masarap po yan, magsisiksikan tayo. Why? Mga kapatid, pwede na po nating linggo-linggo gamitin sa labas. Amen? Kaya po ito po ang challenge ko sa bawat isa. That in year 2025, mga kapatid, magdala po tayo ng isa. Ilan po tayo ngayon? Ang average po natin, ang alam ko po, sinasabi dito ay 50 to 60. Ang average po natin na dumadalo. Pag nagdala po tayo ng tag-iisa mga kapatid, ano po mangyayari dito sa loob? Hindi na po tayo kakasya. Isama nyo po. May mga goal setting po tayo, tama? Mga family po dito, mag-goal setting po kayo. Isama po natin sa goal po natin, magdadala po tayo ng isa. Na talagang tututukan po natin. Ang problema po kasi natin, dinadala po natin sa church, pagkatapos hinahayaan na po natin. Hindi po ganun ang church, mga kapatid. Pagkatapos mong dalhin, meron pong discipleship. So, tuturuan po natin. Excited na po ba tayo, mga kapatid? Are we ready? Isama po natin yan sa ating goal. What are we doing with our lives? There is this phrase we call God's judgment. For some, it is a relief. Yes. Matatapos na rin. But for some, it is a frightening word, mga kapatid. All will be exposed before God. Nothing will escape His righteous judgment. So what should we do? This awareness should prompt reflection on how individuals invest their lives and resources, urging us to prioritize eternal values over temporary worldly pursuits. Hindi po natin sinabi na tanggalin mo na lahat ng material things in life. That's not the point, mga kapatid. The point is the desire of our hearts. Pag mas matimbang po sa atin yung worldly materials kaysa sa mga spiritual values, eternal values, ay parang may mali na po. So for our application, mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, application na. Last slide na po ito, last slide na. Bound by time tayo, mga kapatid, eh. Kaya may mga maiinip sa atin talaga eh. Di ba? Live today with heaven in mind. As believers, awareness of Christ's imminent return should shift our values and prioritizes realizing that we should focus on what truly matters. Focus on what truly matters. And what truly matters are God, ministry, family, church, mga kapatid, our work. Ayan po yung progression po niyan. In level, mga kapatid. And number 2, in preparation for His return, we are called to trust in what? In God's timing, be transformed by His word, and actively share the gospel with those around us. Tatlong bagay po. We need to trust God's timing. Hindi po yung timing mo. Hindi yung ikaw yung nagpapasunod sa Diyos. Lord, gusto ko na to, ngayon na. Ganun po yung prayer ng iba eh. Ngayon Lord, gawin mo na sa akin to. Be transformed by His word. Kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang ating devotion? Kamusta po ang ating Bible reading? Basic po na tanong yan. But dyan po sa mga basic and foundational na mga Christian living, minsan dyan po tayo sumasablay. And lastly, are you actively sharing the gospel with those people around us, around you? That will be our goal this coming 2025. We are building up the body. At ang body po, hindi naman po maganda kung ang body ng FCC Manila ay sobrang malnourished. Tama po. Medyo payat. Kailangan po maayos yung pangangatawan ng FCC Manila. Tama po ba? Hindi po literal figuratively speaking, mga kapatid. Ibig sabihin, marami po tayo dito at hindi lang po tayo marami, malalim din po tayo. Amen po?